Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga benepisyo. Sa SSS, meron po tayong 7 benepisyo. Your benefits from womb to tomb, sabi nga nila. So, meron tayong nahati po to sa dalawa, short-term benefits at yung ating pong long-term benefits. Short-term benefits, by definition, is benefits that address the member's immediate needs requiring contributions over a specific period to qualify. So, ito yung mga benepisyo na nangangailangan ng active contributions, no? Para ma-qualify po tayo. Tulad po ng sickness, maternity benefit, at yung ating pong partial disability, short-term benefits po yan. At ganoon din po sa long-term benefits naman, ito yung mga pangmatagalan benepisyo na maaari natin matanggap, maaring panghabang buhay, katulad po ng total disability, retirement, at death pension mula sa yumaong miyembro. Yan. Ito po ay benefits na designed to address the member's long-term needs requiring full qualification through contributions made. Okay, isa-isayin po natin pag-usapan itong mga benepisyong ito. Handa na po ba kayo? Okay, simulan natin. Unang-una sa lahat, yung ating sickness benefit. Sickness benefit is a daily cash allowance paid to a member for the number of days he or she is unable to work due to sickness or injury. Meron tayong ilang qualifying conditions para makapag-avail ng sickness benefit. Una, must be confined to either a hospital or at home for at least 4 days. Kayo daw po ay nagkasakit na hindi bababa sa 4 na araw. Kahit anong sakit po yan. Kung kayo man ay na-hospital or sa bahay kayo nagpagaling, basta kayo po ay nagkasakit na hindi bababa sa 4 na araw. Para sa contributions, kailangan meron kayong at least hindi bababa sa 3 hulog sa loob ng 1 taon bago yung semester ng pagkakasakit o pagkapinsala ng katawan. Pangatlong qualifying conditions natin, kung employed, kung kayo ay nagtatrabaho, dapat tayo ay mag-notify. Notification must be submitted to the employer or if unemployed, sent to the SSS sa ating online account. Ayan. Ipaalam nyo po sa SSS ang inyong pagkakasakit. Kung kayo po ay employed, maaari kayo magpasa ng inyong mga medical documents sa inyong employer at ang employer nyo naman ang mag-notify sa SSS gamit ang kanilang online account. Kung kayo naman ay self-employed or voluntary member, maaari kayo mag-notify sa inyong online account. Doon nyo naman po siya i-upload. Kung employed, kailangan din po ubos yung ating current company sick leave with pay para po sa kasalukuyang taon o kasalukuyang period. Dapat ubos na po yan bago tayo makapag-avail ng sickness benefit. Subalit, halimbawa, meron kayong 2 araw na natitirang sick leave at 10 araw yung pagkakasakit nyo. So, yung 2 araw na sick leave, ibabawas natin. So, yung 8 days na remaining na pagkakasakit nyo o yung inyong leave, hindi na, dahil wala na nga kayong sick leave, hindi nyo siya magagamit for sick leave. Yung 8 araw na natitira, pwede nating i-file under sickness benefit. Yan. Kumbaga, may sick leave pa rin kayo. Si SSS nga lang po magbabayad through your sickness benefit. Okay, meron po tayong prescriptive filing period na tinatawag. Ang prescriptive filing period, ito yung po yung panahon na dapat ma-file natin ang ating mga benepisyo sa SSS. Sa employee, manner filing na sickness notification mula sa empleyados papunta sa employer. Pag home confinement po, within 5 calendar days after the start of confinement. Kung na-hospital naman, hindi na kinakailan mag-notify sa SSS. Okay, pag employer to SSS, meron tayo within 5 calendar days after receipt of notification from employee. At ganun din po, ang filing naman dito ay within 1 year from the date of hospital discharge. Take note po from the date of hospital discharge. Ibig sabihin mula nung naalis siya sa hospital mula sa petsa na yon, doon magsisimula ang bilangan ng 1 year. Ayan. Sa filing naman po ng employer sa Sickness Benefit Reimbursement Application, yung tinatawag nating SBRA, meron po tayong 1 taon mula sa simula ng pagkakasakit kung home confinement po ito para ma-file yung ating reimbursement. Kung hospital naman, katulad nung nabanggit natin, meron ding 1 taon pero magsisimula ang bilangan sa petsa po ng pagkakaalis niya sa hospital. Para naman sa ating mga self-employed,
Mga voluntary members, maging OFW, sickness benefit application, meron din kayong 5 days para ma-file yung ating sickness benefit mula nung araw ng inyong pagkakasakit. Kung na-hospital din, binibigyan din natin sila ng 1 taon mula sa pagkakaalis sa ospital para ma-file po ang ating sickness benefit. Tandaan po natin na kung kayo ay employed, ang available sick leave po natin, kumbaga, number of days na binabayaran sa sickness benefit ay hanggang 120 days sa 1 taon. Ganyan po kadami. Okay po? At ito po ay 90% ng inyong average daily salary credit. Base po sa inyong contribution at yun po ay imumultiply natin sa ilang araw ninyong pagkakasakit. Yun po ang halaga na maaari nating makuha sa sickness benefit. Okay? Next po natin ay ang ating maternity benefit. Ito po ay daily cash allowance na ibinibigay natin sa ating mga female member who's unable to work due to childbirth, miscarriage, or emergency termination of pregnancy. Para sa qualifying conditions, katulad din ng sickness benefit, tandaan nyo po meron tayong key number. Dapat merong at least 3. Yan, katulad ng sickness benefit po, no? At least 3 months contribution sa loob po ng 1 taon or 12-month period bago po yung semester ng panganganak, pagkakunan, or emergency termination of pregnancy. Katulad din po ng sickness benefit, kung tayo ay employed, dapat ipaalam natin sa ating employer ang ating pagbubuntis at expected date of delivery. Kung unemployed naman, direkta na to sa SSS, ino-notify nyo po kami gamit ang inyong online account. At maganda po ang ating maternity benefit sa pagpapatupad po ng expanded maternity leave law. Yan. Meron na po tayong mas mahabang leave na ibinibigay. So, 105 days for any instance of live childbirth, normal man ito or cesarean. Katumbas po yan ng 3.5 buwan, 3.5 months. 120 days naman, may additional 50 days po tayo pinagkakaloob sa ating mga solo parent ayon sa Republic Act 8972 or Solo Parents Welfare Act. At 60 days naman din ang binibigay natin sa ating mga miyembro na nakunan o nagkaroon ng miscarriage or emergency termination of pregnancy. Ganun din po yung mga nanganak na stillbirth. Ganun din po stillbirth. 60 days yan. Okay? At ito po, alam nyo ba na maaari po tayo mag-allocate o magpasa leave. Kumbaga, magpasa po tayo ng leave up to 7 days. Sa tatay po ng bata, kasan man po kayo o hindi, or sa alternate caregiver, relative po ninyo, or current partner na kasama nyo po sa tahanan at siya mag-aalaga po sa ating mga anak. Iba pa po ito sa 7 days na pinagkakaloob sa under paternity leave. Sa paternity leave, di ba po, dapat ay kasal. Ayan, meron separate po na paternity leave para sa ating mga child's father na kasal po sa kanilang asawa. Ito naman po sa allocated leave, 7 days, married or not sa tatay po ng bata. Or, kung wala man, sa ating alternate caregiver. Pero ganun pa man, kailangan ma-notify nyo po si SSS doon parang sa period ng inyong maternity notification. Hindi po ba ipapaalam natin ang ating pagbubuntis sa ating employer kung tayo employed man? So, dapat sabihin nyo na rin po sa ating employer kung tayo ay magno-notify or hindi, or kung tayo mag-allocate or hindi. Okay? At paalala ko rin po meron tayong 10 taon para ma-file ang ating maternity benefit. Yes, 10 taon po. Maniwala kayo o hindi, pero 10 taon po talaga. 10 years from the date of delivery, miscarriage, or emergency termination of pregnancy. So kahit nagbabasa na yung bata, kahit marunong na siya sumulat at nakikipag-abulan na sa inyo, at hindi mo pa nakukuha maternity benefit mo for that period, pwedeng-pwede mo pang habulin. Basta tandaan nyo po, meron tayong qualifying contributions. Dapat pasok po kayo doon para ma-file pa rin. Okay? So, yan po ang ating maternity benefit. Ang sickness at maternity benefit po ay kung kayo ay employed, ina-advance o pinapaluwalan muna ng employer. Once na maaprubahan po yung sickness notification sa sickness, sa maternity naman, within 30 days dapat from the filing of maternity leave application ay may advance na po yung inyong mga benepisyo. Tapos, ang inyong employer naman ang magre-reimburse sa SSS.
Okay, next nating benefit, yung unemployment benefit. Ito, marami pong nakapag-avail nito nung panahon ng pandemya dahil marami nga pong naapektuhan sa nagdaang pandemya po natin at nakapag-avail din po sila nito unemployment benefit. Ito po ay cash benefit na ibinibigay sa ating mga members. Naka-highlight po yung salitang involuntary separated from employment. Ibig sabihin, hindi kayo nawalan ng trabaho sa hindi nyo kagustuhang dahilan. Involuntary separated from employment. Naririto po ang ilang qualifying conditions. Number 1, edad. Dapat not over 60 years at the time of involuntary separation except for mine workers, 50 years old, and racehorse jockeys o yung mga hinete na pangarerang kabayo, 55 years naman po sa kanila. Sa contributions naman, hinahanapan natin ng at least 36 months na hulog at 12 po dito ay dapat nakapost sa 18-month period bago po yung month ng involuntary separation. Pangatlo po na qualifying condition, dapat wala po tayong settled unemployment benefit sa loob po ng 3 years prior to the date of involuntary separation. Kumbaga, once every 3 years lamang siya pwedeng may apply kung kayo man ay nawala ng trabaho involuntarily. At involuntary separation did not arise from the employee's fault or negligence. Ang pagkakatanggal nyo daw sa trabaho ay di dapat dahilan ang naging dahilan ay kayo or meron kayong kapabayaan na nagawa sa trabaho. Halimbawa po nito, yung mga na-retrench o yung mga nawalan ng trabaho dahil magsasara na ang kumpanya o yung mga dating tao nagiging makina na automate na po tayo. Kaya isa kayo sa maaaring na natanggal sa trabaho. Yun po ang mga pwede. Pero yung mga nagkaroon ng kapabayaan sa trabaho, negligence, or may ginawang fraudulent action sa company, hindi po yun maaaring ma-file under involuntary separation benefit. Kung kayo po ay na-qualify, maaari po mag-file nito online. Naghahanap po tayo ng certification mula sa inyong employer. Katunayan po ng inyong pagkakatanggal at nakalagay po doon ng petsa ng inyong pagkakatanggal sa trabaho, maging yung reason ng inyong involuntary separation. Ito rin po ay aaprubahan o isa-certify ng Department of Labor and Employment sa kanilang system at kapag naaprubahan po, ipapasok po ito sa inyong disbursement account na naka-enroll sa inyong SSS website account. Tandaan po natin, meron po tayong 1 year to file ang ating involuntary separation benefit or unemployment benefit. Okay? Kapag lumagpas na ng 1 year, expired na po to at hindi na maaaring ma-file pa. Okay. Simulan po natin ulit. Meron naman tayong disability benefit. Nakakailan na po tayo? Nakakatatlo na. Yung ating sickness, maternity, and involuntary separation benefit o yung ating unemployment benefit. Pang-apat po sa ating mga benepisyo, yung ating disability benefit. Ito naman ay cash benefit na ibinibigay natin sa ating mga miyembro na nagkaroon ng pagkapinsala or pagkabalda sa kanilang pangangatawan, partially man or totally. Anong ibig sabihin ng partially or totally? Naririto po, bigyan po natin ng mas malalim na pakahulugan. Pag sinabi po nating partially or permanent partial disability, ito po yung complete and permanent loss of use of any body parts, anumang bahagi ng ating katawan. Subalit, hindi nito pinipigilan, does not totally prevent a member from engaging in the gainful occupation. Hindi niya mapipigilan na kayo ay magkaroon ng maayos na kabuhayan. Kumbaga, meron lamang parte sa katawan nyo na maaaring naputol, nagkaroon ng pinsala, subalit kayang-kaya pa rin nating makakilos, gumawa at makapagtrabaho. Ang tawag po dyan ay permanent partial. Halimbawa, pagkaputol po nitong hinlalaki, hintuturo, ating kamay, o ating paa. So, yan po yung mga permanent partial disability. Kapag sinabi naman nating permanent total disability, ito naman ay condition kung saan yung member natin is completely and permanently prevented from engaging in a gainful occupation. Ito talaga, hindi na talaga kaya makapagtrabaho. Maaaring siya po ay nagkaroon ng pagkabalda na bedridden, nagkaroon ng brain injury, o kaya nabulag, o kaya naputulan ng parehong paa. So yan po, ang tawag po dyan mga permanent total disability.
Okay, sa permanent partial disability, ano po ang maaaring makuha? Kung qualified, si member po ay makakatanggap ng monthly pension. Depende po sa uri ng kanyang pagkabalda o partial disability. May mga bilang po kasi ng buwan. Depende po sa uri ng ating pagkabalda sa ating pangangatawan at ito po ay inaaprubahan naman ng ating mga doktor sa SSS. Kung permanent total naman, at si member ay qualified, may mga qualifying contribution, maaari siya makatanggap ng panghabang buhay na pensyon sa SSS. Pero dapat din meron tayong annual reporting dun sa ating Annual Confirmation of Pensioners or ACOP. Yan. Okay, para sa qualifying conditions, una, para sa monthly pension, pag sinabi nating monthly pension, buwan-buwan may matatanggap kayong pera or benepisyo mula sa SSS. Yun po ang monthly pension. Lump sum amount naman, kung ang ibig sabihin ng lump sum amount is one-time payment. Kumbaga, hindi siya monthly, one-time lamang, isang bagsakan. Sa monthly pension, upang kayo yung ma-qualify, dapat meron tayong at least 36 months na naihulog sa SSS. Kahit hiwa-hiwalay po ang hulog ninyo o kahit 19 kopong-kopong pa yan, basta kayo po ay may hulog at least 36 months, monthly pension po ang ipagkakaloob ng SSS. Lump sum amount naman po kung less than 36 months ang naihulog nyo sa inyong contribution sa SSS. Yan. Dagdag pa rito, magbibigay din po si SSS ng supplemental allowance. Dagdag pa po sa inyong pension. 500 pesos po yan kada buwan. Bigay na po yan ng SSS sa inyo. At every December, meron din po tayong 13-month pension. Pati yung mga partial disability natin, mayroon silang 13-month pension kung umabot po ng at least 12 months duration yung kanilang partial disability pension. Pero yung mga total disability, every December meron po yan. Meron silang parang Christmas bonus, 13-month pension. At kung meron tayong mga anak, meron din pong dagdag na dependence pension na idadagdag sa ating pension. 10% ng inyong monthly pension or basic monthly pension or 250 pesos for each minor child, whichever is higher. Ang dependent po na tinutukoy dito yung mga anak po natin na legitimated, legally adopted, or illegitimate child na hindi po hihigit sa 21 ang kanilang edad. Kumbaga mga below 21 years old ang kanilang edad. Magsisimula po tayo sa pinakabunso. Hanggang 5 po kasi ang binabayaran natin sa dependents. So kung more than 5 po ang dependents ninyo, magsisimula po tayo sa pinakabunso. Yan. Para may dagdag po natin sa matatanggap nyo sa SSS. Ayan. Paalala din po, katulad din ng maternity benefit. Mahaba-haba din ng ating filing period. Meron kayong 10 taon para ma-file po yung ating disability. Pero syempre, safe keep nyo po yung mga medical documents para na sa ganun, ma-file man natin to ng within the prescriptive filing period na 10 years, naka-intact pa rin po yung ating mga dokumento at maaayos pa rin po natin ma-file sa SSS. Okay? Next po natin benepisyo, yung ating retirement benefit. Ito naman po ay cash benefit na ibinibigay po natin sa ating mga miyembro na hindi na nagtatrabaho dahil sa kanilang edad. Yan. Para sa qualifying conditions, una po yung age requirement. Ang pinakamaaga po o earliest retirement age po sa SSS, optional retirement ay 60. 65 naman po kung technical or compulsory retirement. Para sa mga hinete sa pangarerang kabayo, mas pinaaga po yung kanilang retirement. Ito po ay 60 years old, optional retirement. 65 naman po ay compulsory retirement. Pero sa mga covered po nung lumang batas mo, nung Republic Act 10789, 55 years old, compulsory retirement if date of retirement is not earlier than May 24, 2016. Okay. Para naman sa ating mga minero, mga nagtatrabaho sa ating pagmimina, ang kanilang retirement po is 60 years old, optional, at 65 naman po compulsory. Pero nung March 30, 1998, under SSS Circular Number 1999-13-A, 55 years old po ang optional retirement if date of retirement is not earlier than March 13, 1998. At 60 years old naman po ang kanilang compulsory retirement. Ganon din po nung 2016, Republic Act 10757,
Nabago rin po ang kanilang retirement age nung panahong ito sa batas na ito, kung saan 50 years old ang kanilang optional retirement. If date of retirement is not earlier than April 27, 2016. At 60 years old naman ang compulsory retirement. Okay. Sa mga petsa ng pagre-retiro, ano po ba ang maaaring makuhang benepisyo sa SSS? Naririto po, dalawa po maaaring makuha nyo, pwedeng monthly pension or lump sum amount. Kung monthly pension, bagit ko po kanina, no? Pag sinabing monthly pension, buwan-buwan may matatanggap kayong pera o benepisyo sa SSS. Dapat, ang miyembro po natin magre-retiro ay may at least 120 months na naihulog sa SSS bago yung semester ng kanilang pagre-retiro. 120 months is equivalent po sa ilang taon? Tama, 10 taon po, at least 10 years. Pero hindi naman po sinabi diyan na sunod-sunod na magkakataon na 10 years. Kahit hiwa-hiwalay po yung hulog ninyo, kung meron kayong at least 120 months, maaaring ma-qualify po yan sa pension. Pero syempre, kung mas maganda pa rin yung tuloy-tuloy ang hulog. Kasi mas maganda yung mga record ng hulog mo, maaaring mas malaki ang matanggap mo sa SSS. Dahil dyan po binabasa yung ating benepisyo. Lump sum amount naman kung wala pong 120 months yung ating magre-retire na member. Pero tandaan nyo po, kahit siya po ay lagpas na ng 60 years old, kung kaya niya pa naman maghulog sa SSS, maaari po siya magpatuloy na paghuhulog bilang voluntary member para lang po makumpleto yung ating minimum na 120 months. Nasa miyembro na po yan kung nanaisin niya po. Pero kung hindi niya po nanaisin na magpatuloy, maaari naman pong i-claim na yung ating lump sum amount na makukuha sa SSS. Naririto po ang dagdag pang benepisyo. 18 months advance pension. Yan. Pwede pong i-advance sa mga first-time retiree natin yung kanilang pension sa SSS. First 18 months, pwede nating ibigay sa kanila. Every December, may bonus din po tayo, 13-month pension. Para yung mga nagmamano po natin mga apo, ng mga inaanak, makakatanggap pa rin po ng biyaya. Meron po tayong 13-month pension. At katulad po ng disability, meron pong dependence pension din. 10% po ng inyong monthly pension or 250 pesos for each minor child, regardless kung yan man illegitimate, legitimated, legally adopted, or illegitimate child. Hanggang 5 bata pong babayaran natin, starting from the youngest. Pero kung may anak po kayo na merong disability or congenital disease, since minority age niya, lifetime po yun natatanggap ng dependence pension. Okay. Paano po pinafile ang retirement benefit? Available na rin po ito sa online. Maliban na lang kung kayo ay merong kailangang ayusin sa inyong record sa SSS or kung kayo ay may dependent, yan po ay pinafile na sa SSS office. Ayan, over the counter na. Pero kung wala naman, online po maaari nang ma-file itong retirement benefit. At hihintayin nyo na lang pumasok sa inyong account once na naipasok na sa inyong online account. Ganun lang po kadali. Okay. Pang-anim, sa 7 benepisyo na maaari natin makuha, yung ating funeral benefit. Ito naman po ay cash benefit na ibinibigay sa ating legal na asawa o sino man gumasta sa pagpapalibing ng ating namatay na miyembro. Funeral o iba tawag po dito burial claim. Ang amount ng benefit po ay maaring 12,000 pesos kung kayo po ay may less than o mas mababa pa sa 36 months na naihulog sa SSS bago ang buwan o petsa ng kamatayan. At 20,000 naman hanggang 60,000 pesos kung kayo ay may at least 36 months na naihulog sa SSS hanggang sa buwan ng inyong kamatayan. Tandaan niyo po sa ating funeral benefit, ang order priority of claimants, ang pinaka-priority po natin binabayaran ay ang surviving legal spouse ng yumao or kung wala man po, yung children, parents, or any other natural person na gumastos sa pagpapalibing ng ating yumaong miyembro sa SSS. Okay, ang filing po nito ay online. Maaari rin po i-file to online. Kung kayo po ang legal na asawa, kahit hindi kayo ang legal na asawa, maaari po ito i-file online. Yan. At tandaan nyo, meron din tayo 10 taon na maaaring ma-claim ang ating burial claim.
Sige nga po, kung konting review, ano nga po yung mga benepisyo natin na maaaring ma-file within 10 years? May dalawa na tayong nabanggit kanina. O tama, meron po tayong maternity, disability, at ito yung pangatlo, funeral claim. Yung sickness po, di ba, kailan po pwedeng i-file? Within a year, within 1 year. Maternity, within 10 years. Disability, within 10 years din. Okay. Ang retirement naman po, wala naman tayong prescriptive filing period sa retirement. Kung kailan ma-file ng member, base sa qualifying conditions, kung qualified siya, maaari niya i-file anytime. Okay. So, yan po yung sa ating funeral benefit. And syempre, last po natin dyan ay yung ating death benefit. Katumbas po ng kasama po kapartner ng burial benefit yung death benefit. Ito naman ay cash benefit na binibigay po bilang monthly pension or lump sum sa beneficiaries ng yumaong miyembro. Maaari pong ito po ay monthly pension din or lump sum. Ang monthly pension ay binibigay po natin sa ating primary beneficiaries kung kayo po ay may at least 36 months na naihulog sa SSS bago yung semester ng pagkamatay. Lump sum naman po kung less than 36 months. At meron kayong primary beneficiaries o mas mababa pa sa 36 ang naihulog nyo sa SSS. Gayun din, ibinibigay natin ito kung wala pong primary beneficiaries sa secondary beneficiaries in the absence of primary regardless ng bilang ng contributions niya sa SSS. Meron po tayong order of priority of claimants or order of preference sa pagbabayad po ng death benefit. Ang una po nating hinahanap o yung ating primary beneficiary, ang ating legal na asawa, dependent legal spouse, and minor children. Kung wala po, secondary po tayo, yung parents po ng yumaong miyembro. Kung wala pa rin, pupunta po tayo sa pangatlong hagdan, yung pong mga designated beneficiaries po natin o yung mga beneficiaryong isinulat ninyo, inilagay ninyo, itinala ninyo sa inyong SSS record, sa inyong E1 form or sa E4 form na naipasa sa SSS. Kung wala pa rin, halimbawa hindi siya nakapag-update gamit yung mga form na iyon, titingnan na po natin yung inyong legal heirs in accordance with the law of succession governed by the Civil Code of the Philippines. Okay. So, yan po yung ating death benefit claim. Kung ang claimant po natin ay ang legal na asawa, maaari po itong i-file online ang death benefit claim. Kung iba naman, secondary designated o legal heirs ang ating claimant, kailangan po over-the-counter na po ito i-file. So, in summary, ito po yung mga benepisyo na maaari po nating i-file online at ganun din po sa over-the-counter. So, kung sa online, sa employer, pwede po sa sickness, maternity benefit, sa unemployment po for employer certification only. Yan, ganun din po yung retirement benefit. At sa individual naman po, members natin, maaaring i-file lahat ng benepisyo sa online natin. Over the counter naman, sa nearest SSS branch, hindi na po tayo tumatanggap ng over the counter for sickness and maternity benefit. Ganon din po sa ating individual members. Para sa sickness, maternity, and unemployment, hindi na siya maaaring ma-file over the counter, kundi online na lamang po ito. Okay. Pero sa mga retirement, disability, death, and funeral, at nangangailangan ng additional documentary requirements o pagsasaayos ng records, over the counter po or sa ating opisina po siya maaaring ma-file. Okay? Ngayon po, pag-usapan naman natin yung tinatawag po nating Retirement Savings Program. Meron pong programa na ipinapakilala ang SSS sa inyo. Matagal na po ito, pinalitan lang po natin ang pangalan. Ang dating pangalan po nito ay Workers Investment and Savings Program at Workers Investment and Savings Program Plus, WISP Plus at yung ating WISP. Pinalitan po ang pangalan nitong June, ngayong taon. Ang pangalan niya ay My SSS Pension Booster. So, yung ating My SSS Pension Booster ay nahati po sa dalawa. Mandatory at voluntary. Pag sinabing mandatory, required ng batas na meron po tayo. Pag sinabi naman voluntary,
optional po sa ating mga miyembro kung nais yung magpamiyembro additional do sa ating voluntary My SSS Pension Booster. Sa coverage o yung mga dapat miyembro ng ating mandatory pension booster, lahat po ng private sector employees, self-employed individuals, OFW, and voluntary members. Sa voluntary naman, pension booster, lahat po ng miyembro, including yung mga kukuha pa lang po ng SSS number. Ayan, pwede na sila kaagad mag-enroll sa kanilang online account. Sa mandatory pension booster, ang covered na monthly salary credit o bracket ng contribution, kung ang contribution po ninyo ay above 20,000 MSC or monthly salary credit, covered na siya sa mandatory pension booster. Sa voluntary naman, regardless, kahit ano pa ang hulog mo, pwede ka magpa-voluntary pension booster. Sa enrollment, sa mandatory automatic, kasi isinasama na yun ng inyong employer or sa inyong contribution kapag kayo po ay nagbayad na. At sa voluntary pension booster naman, online. Maaari kayong mag-file nito online para sa inyong application bago kayo magsimula magbayad dito sa ating voluntary pension booster. Sa contributions naman, sa mandatory pension booster, makikita nyo po dito, the amount over 20,000 MSC yung monthly salary credit up to the maximum allowed MSC. Depende po sa ating kasalukuyang contribution schedule, susundan nyo lang po yon. Sa voluntary pension booster naman, minimum po na 500 pesos kada payment. Wala po tayong schedule of payment kung kailan, wala rin tayong payment deadline. Wala ring maximum limit. Nasa sa inyo kung magkano ihuhulog ninyo at kung kailan kayo maghuhulog. Ganun siya kaluwag. Ang My SSS Pension Booster, tandaan nyo, parang savings po siya na ini-invest ni SSS yung hulog ninyo, contribution ninyo, at yung hulog nyo plus yung investment nun, babalik sa inyo in the form of benefit. Yes, ganun po siya. Tax-free po yan, ha? Opo, tax-free. Yes. Para sa contribution payment method, under the mandatory, ito po yung automatic sinasama natin sa ating regular SSS contribution. Sa voluntary My SSS Pension Booster naman, anytime. Gamit po ang ating payment reference number na maaaring makuha online. Sa impact on benefit, parehas po yan. Increased pension amount and enhanced retirement security. Kasi aside from your regular SSS retirement claim, meron kayong maaaring makuha ng benepisyo under the mandatory pension booster. Plus, kung magme-member kayo sa voluntary pension booster, meron ka pang additional benefit dito sa ating voluntary My SSS pension booster. Magandang programa po ito. Ngayon, sinasabi ko na po sa inyo, napakaganda po nito, kaya mag-avail po kayo. Lalo na po yung, kung meron na kayo mandatory, maganda po yan. Pagdagdag kayo ng voluntary, wow, mas maganda talaga. Para sa benefit payment method, sa mandatory, kasama po ng inyong regular SSS benefit na tatanggapin pagdating ng araw. Sa voluntary naman, paid through lump sum o isang bagsakan yung matatanggap pag nag-file na po tayo ng final claim sa SSS. Sa beneficiaries naman, same beneficiaries po siya sa inyong regular SSS program. At sa withdrawal ng ating contributions, sa mandatory hindi po pinapayagan kasi ginagamit po talaga to specifically para pagdating ng araw sa inyong pagpa-file ng final claim sa SSS. Sa voluntary naman, not allowed ang withdrawal sa first year of membership except in cases of extreme hardship, yung mga nagkaroon ng matinding pagkakasakit, repatriation ng OFW, mga ganun pong kaso. At allowed naman po sa second to the fourth year, but with reduced income. So, kung wala pang, ang ating cap-up period, kumbaga ay 5 years, pwede mag-withdraw nung wala pang 5 years. Pero, hindi nyo po makukuha yung buong income. Kung gusto nyo po makuha yung buong income, kailangan may maturity period po tayo at least 5 years. Kung hindi nyo naman kukunin after 5 years, kikita pa rin po yun. Huwag kayong mag-alala. Iwan nyo sa SSS, kikita pa rin po yun. At magagamit pa lang araw sa inyong magiging benepisyo sa SSS. Mag-ipon po tayo. Hindi lang po ipon basta to. Kasi pag-ipon, kung magkano sinusok mo, di ba yun ang matutukot. Etong ipinag-uusapan po natin, investment po ito. Kumbaga, meron kang inipon, ininvest na SSS yung hulog mo, kumita yun, at yun ay babalik po sa inyo ng walang tax. Maliban pa sa inyong tatanggapin na regular benefit. Ayan.